1,000 taon na ang nakalipas, nang salakayin ng mga halimaw mula sa itim na kailaliman ang mundo ng tao. Malalaking halimaw at mga dragon ang naghasik ng lagim, dahilan ng takot at kaguluhan sa sangkatauhan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang mga misteryosong monumento, isang sinag ng pag-asa para sa sangkatauhan. Naglalabas ito ng kakaibang kapangyarihan na tuluyang nagbago sa takbo ng digmaan. Mula noon, nagsimulang makakuha ng mga propesyon ang mga tao mula sa monumento, na siyang nagbigay sa kanila ng kakayahang labanan ang mga halimaw. Dito nagsimula ang desperadong pakikibaka para sa kaligtasan. Unti-unti, habang lumalakas ang sangkatauhan, naitaboy nila pabalik sa kailaliman ang mga halimaw at muling nabawi ang kanilang teritoryo. Pagkatapos nito, itinatag ng bansang Huaxia ang 9 na kabisera sa paligid ng mga monumento, at taon-taon ay ginaganap ang seremonya ng pagpili ng propesyon, isang mahalagang tradisyon kung saan ang mga estudyante ay nagtitipon upang itakda ang kanilang kapalaran. Bagamat Naples na ang mga halimaw, hindi pa rin sila tuluyang nawala. Nakatago pa rin sila sa mga anino, nag-aabang ng susunod na pag-atake. At upang tuluyan silang mapuksa, kailangan pa rin ng mundo ang lakas ng kabataan. Ang bagong henerasyon ang maaaring maging susi sa tagumpay ng digmaang ito. Ngayon ay ika-53 taon na ng bagong era, at ipinagdiriwang ang araw ng pagpili ng propesyon sa lungsod ng Lintian. Muling nagtipon ang mga tao sa monumento upang harapin ang kanilang kapalaran. Ipinahayag ng guro ang pagsisimula ng seremonya at nagbabala na ang monumento mismo ang magtatalaga ng propesyon ayon sa kakayahan ng bawat isa. Isa itong sandaling pampasya sa buhay ng bawat estudyante. Paalala ng guro, maging ito man ay mandirigma o taga-suporta, bawat isa ay may tungkuling gampanan para sa pag-unlad ng bansa. Nasa inyong mga kamay ang kinabukasan ng Wagwo. Matapos ang 18 taon ng pag-aaral, heto na ang pagkakataon ng mga estudyanteng magising ang kanilang potensyal. Isa sa kanila ang nangangarap na makuha ang isang fighting class upang makasali sa isang guild at kumita ng madaling pera. Ngunit may isa pang estudyanteng nagsabing hindi ganoon kadali maging isang mandirigma, dahil kalahati lamang ng mga estudyante sa kanilang paaralan ang nakakakuha ng martial professions. Samantala, may grupo ng estudyante ang napansin si Lin Tianhao, na tila natutulog pa rin kahit oras na ng seremonya. Sa kanila, siya ang pinakatamad sa buong paaralan, at milagro na kung makakuha siya kahit supporting profession. May isa pa sa kanila ang nagbiro. Bagay sa kanya ang beast tamer, yun ang pinakamababang propesyon. Binuksan niya ang kanyang mga mata habang seryoso. Siya Lin Tianhao, isang estudyante mula sa hulihan ng pangalawang grado sa Lintian School, ay sa wakas dumating na rin sa seremonya. Tahimik niyang iniisip ang kanyang kapalaran, ano kaya ang magiging propesyon niya. May isang kaklase ang nagtanong, "O Tianhao, anong propesyon ang target mo?" Sumagot siya, "Sana makakuha ako ng S-rank talent, o kahit isang hidden class." Napatawa ang mga estudyante, "Seryoso ka? Regular support class nga baka hindi mo makuha. Naalala mo ba yung huli mong rating? C lang yun." Binal ika ni Tianhao ang kanyang mga score. Lakas, 2.9. Talino, 2.8. Pisikal, 1.6. Espiritu, 1.7. Liksi, 1.5. Kabuoang potensyal, C rank. Alam niyang sa ganitong resulta, maliit ang tsansa niya sa tagumpay. Pero ayaw niyang mawalan ng pag-asa. Iniisip niya, kung ang isang ordinaryong ibon ay pwedeng maging phoenix, bakit hindi ako? Naalala niyang minsan na siyang na-transmigrate sa ibang mundo. Kung nagkataon yun bilang milagro, baka may isa pa. Buong puso siyang umaasa, sana makakuha siya ng magandang propesyon. Maya-maya, inanunsyo ng guro na ang mga estudyante ng pangalawang grado ng Lintian No. 1 School ay magsisimula ng umakyat sa entablado para sa seremonya. Ang unang tinawag ay si Wang Dong. Buong kumpiyansang lumapit ito, na agad umagaw ng pansin ng mga tao, pati na rin ni Lin Tianhao. Bago siya lumapit sa monumento,
binigyan pa niya ng mapanuyang tingin si Tianhao, sabay sabing, "Tingnan mo at matuto, Tao-unan." Ipinaliwanag ng guro. 5 segundo ang proseso. Normal lang ang makaramdam ng hilo o kakaibang pakiramdam. Ipinatong ni Wang Dong ang kanyang kamay sa monumento, at agad itong naglabas ng makapangyarihang gintong enerhiya. Lumaganap ang enerhiya sa kanyang kamay at katawan. Sa ilalim ng liwanag ng banal na kapangyarihan, matagumpay ang kanyang paglipat. Kumislap ang kanyang mga mata habang sumasalamin sa kanyang bagong anyo. Natanggap niya ang warrior class, at tuwang-tuwa ang babaeng kasama niya. Punong-puno siya ng kumpiyansa sa kanyang tagumpay. Pero matapos ang official awakening, ibinunyag ng liham na si rank lang ang kanyang talent. Lubos na ikinagulat ni Wang Dong ang balita. Sabay noon, pinakalma ng babae si Wang Dong, sinabi niya dito na kahit na si rank lamang ang talento ni Wang Dong, itinuturing na itong mataas na resulta para sa mga ordinaryong tao. Sabay noon, inutusan siyang magtungo sa Lintian City Guild, kung saan tuturuan siya ng mga profesional ng mga espesyal na kasanayan. Habang pinapanood ng mga babae ang seremonya, humanga sila kay Wang Dong, tinawag siyang gwapo at pinangarap na makasama siya sa pagpasok sa mga dungeon. Naiinggit sila sa tagumpay niya, dahil ang pagiging isang warrior ay halos garantiya na ng isang matatag na trabaho habang buhay. Ipinagmalaki ni Wang Dong ang kanyang profession card sa mga babae. Patuloy silang nagpapakita ng interes sa kanya. Muli niyang tiningnan si Lin Tianhao ng may paghamak. "Basura ka pa rin ng klase." Sabay ngisi. Naisip ni Tianhao na mas lalo lamang lalala ang sitwasyon ngayon na ang dating mapanghamak ay isa ng opisyal na mandirigma. Nagpatuloy pa sa panlalait ang mga kasama ni Wang Dong, na sinusumbatan si Tianhao dahil sa pagiging tahimik at tila walang laban. Ngunit imbes na masira ang mood, nag-anyaya si Wang Dong. "Halina't magdiwang tayo." Tahimik na pinagnilayan ni Lin Tianhao kung paanong ang isang agresibo at mapagmataas na tao gaya ni Wang Dong ay maaaring maging isang warrior. Napaisip siya, ano kaya ang magiging propesyon ko? Ang mga taong nakapaligid ay patuloy sa pangungutya, bulong-bulungan kung ano kaya ang makukuha ng taunan. Halos lahat ay tiyak, isang kaiyahiyang propesyon lang ang mararating niya. Sa kanilang paningin, imposibleng maabot ni Tianhao si Wang Dong. Hanggang sa dumating ang sandali. Ipinahayag ng host. Ang susunod ay si Lin Tianhao. Bahagyang nanginginig ang kanyang tinig, tila nadarama rin niya ang tensyon ng sandali. Tumugon si Tianhao ng may kumpiyansa, itinaas ang kamay, at muling bumalik ang katahimikan. Kitang-kita sa kanyang mata ang determinasyon. Lumapit siya sa monumento. Tahimik siyang nagdasal. Kahit anong fighting profession, kahit anong klase, basta't makalaban ako. Sana maging malakas ako. Makikita sa kanyang mukha ang pag-aalala, tensyon, at pag-asa. Pagdampi ng kanyang kamay sa monumento, nagsimula na ang proseso. Kislap ng enerhiya ang lumaganap sa paligid niya, isang malakas na pagsabog ng liwanag at enerhiya ang sumiklab. Lumawak ang kapangyarihan ng monumento, sumikop sa buong lugar. Ramdam ni Tianhao ang liwanag na bumalot sa kanya, tila pinupuno siya nito ng kapangyarihan. Umaasa siyang ito ang simula ng pagbabagong kanyang inaasam. Nagulat ang tagapamahala ng seremonya, tila may kakaiba siyang nasaksihan. Mukhang hindi ito ordinaryong propesyon. Mula sa itaas, kita ang pagkawatak-watik ng enerhiya mula sa monumento. Lahat ng tao sa paligid ay tahimik at tensyonado. Lumapit ang babae kay Tianhao. "Maghanda ka. Magkaiba ang kapalaran ng bawat isa," sambit niya. Handa na sana siyang ipahayag ang resulta. "Ang iyong propesyon ay isang summoner." Napatingin ang lahat. Tumawa ang ilan. Summoner daw. Sayang. Para sa kanila, isa itong walang silbing propesyon. Ang tingin nila sa kanya ngayon ay mas nakakaawa pa kaysa dati. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may isang kakaibang bagay na nagising sa loob ng katawan ni Tianhao. Abyss Lord System activated. Nabigla siya. Sistemang Abyss Lord. Naglabas ng mensahe ang interface.
Ang Abyss Lord system ay magbibigay ng isang random na SSS rank talent tuwing makakaabot ng 10 level. Pagdating sa level 100, makakakuha ka ng 10 SSS rank talents. Nanlaki ang mata ni Tian Hao. Hindi lang siya nakakuha ng propesyon, may sistema rin siya. Habang nakatingin ang guro sa buong proseso at inabot ang card sa kamay ni Tian Hao, nagpatuloy ang mga bagong anunsyo na lumalabas sa system. SSS Rank Talent Draw in Progress. Tahimik, ngunit seryoso si Tian Hao habang hinihintay ang resulta. Congratulations! Nakakuha ka ng SSS Level Talent, Demonic Sacrifice. Binasa niya ang kasanayan. Ang gumagamit ay maaaring magsakripisyo ng bahagi ng kanyang maximum HP upang agad na i-level up ang isang summoned creature at bigyan ito ng demonic power mula sa impyerno. Ang mga nilalang na ito ay maaaring patuloy na kumalap ng karanasan sa laban. Permanenteng nababawas ang maximum HP. Naguluhan at kinabahan siya. Malaki ang kapalit. Pero naisip niya, kung ang mga summoned creature ko ay sapat na kalakas, hindi ko kailangang lumaban sa harapan. Sa tamang gamit ng mga gear na nagpapataas ng HP, kakayanin ko ito. Ayon sa sistema, para sa bawat 100 units ng max HP na isinasakripisyo, makakakuha ang summoned creature ng dagdag isang level. Sinuri niya ang kanyang kasalukuyang estado. May 1,000 akong HP, pwede kong itira ang 100 at agad na itaas ang level ng creature sa level 9. Ngunit ipinangako niya sa sarili, gagamitin niya ito ng may matinding pag-iingat. Samantala, lumapit ang guro at sinabing, kahit hindi ito ang inaasahan mong propesyon, may ibang landas pa rin sa buhay. Ngumiti si Tian Hao, maraming salamat po, ma'am. Naniniwala po ako sa sarili ko. Makakamit ko rin ang tagumpay. Gayunpaman, may pagdududa pa rin ang guro. Samantala, sa gitna ng karamihan, may isang babaeng nagbiro. Kung summoner lang siya, baka mas mabuti pang umuwi na lang at pag-isipan ang future niya. Napagtanto ni Lin Tianhao na ang pagiging summoner ay isang kahiya-hiyang propesyon. Tinatawanan siya at tinitingnan ng mababa. Pero sa kabila ng panghahamak, matatag ang kanyang pasya. Magiging pinakamalakas akong summoner sa mundong ito. Makalipas ng 1 oras, pag-uwi niya sa bahay, masaya siyang sinalubong ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Kuya, anong naging propesyon mo? Tanong nito. Kalma siyang sumagot, isa ako summoner. Nagulat ang kapatid niya. Hindi ba't yan ang pinakawalang kwentang propesyon? Sabi nila basura raw yan. Ngumiti si Tian Hao. Oo. Yan nga ang nakuha ko. Piliting ngumiti ng dalaga. Sige kuya, balang araw, magiging mage ako. Ako ang magpo-protekta sa'yo. Napahiya si Tian Hao sa sinabi ng kapatid niya, lalo na't medyo bukas ang pananamit nito. Huwag mo na akong alalahanin. Mas malakas ako kaysa sa iniisip mo. Kaya ko ang sarili ko. Ninas ang dalaga. Ayan ka na naman, inaasar mo na naman ako. Akala mo bata pa rin ako. At umalis itong nagmumakmak, sinabi niya sa kanyang kapatid na hayaan muna siya, maglaro na lang muna siya. Ngunit bago pa makaalis ng tuluyan si Lin Tianhao, sinabi sa kanya ng kapatid niya na tigilan na ng pagtrato sa kanya bilang isang bata. Maya-maya, tumunog ang telepono ni Lin Tianhao, may urgent announcement para sa mga matagumpay na nakatapos ng profession transfer. Nagpasya siyang pumunta at alamin kung anong klaseng pagtitipon ang pinatawag. Sa loob ng bulwagan, inanunsyo ng guro. Maganda ang naging resulta ng klase natin. 5 ang naging warrior, 8 ang mage, 11 ang support, at 1 lang ang naging summoner. May ilang estudyante ang natawa at nagsimulang mangutya. Itinuro ng isang lalaki si Lin Tianhao at sinabi na siya ang nakakuha ng basurang klase. Sinabi ng isang lalaki na katabi nito na ang maging summoner ay sisira sa iyong buhay. Ngunit mabilis silang pinatigil ng guro. Hindi ordinaryo ang kaso ni Lin Tianhao. At iniabot nito ang isang beginner's guide para sa mga summoner. Basahin mo ito. Makakatulong yan sa'yo, sabi ng guro. Nagpasalamat si Tianhao, at inabisuhan siyang bumalik sa kanyang upuan.
Tiningnan niya ang makapal na manual. Grabe, ganito ba talaga kababa ang tingin sa pagiging summoner? Paliwanag ng guro, tinawag kayo lahat para makalap ang detalyadong impormasyon sa mga nakapagbago ng propesyon. Present ang lahat ng klase, kaya sana huwag ninyo akong ipahiya. Sa isang bukas na lugar, may kakaibang monumento na kahugis ng sasakyan na may target sa gitna. Naroon ang maraming estudyanteng naghahanda para sa isang mahalagang aptitude test. Isang lalaking may mahabang buhok at salamin ang humarap. Magsisimula na ang pagsusulit. Napalingon ang lahat. Unang sumubok ang isang estudyanteng kumpiyansa ang lakad. Pinalibutan siya ng bughaw na enerhiya sa kanyang atake, nakakuha siya ng 73. Magaling. Ipagpatuloy mo lang yan, sabi ng taga-bantay. Sunod na sumabak ang isa pa, inilabas nito ang kanyang espada at naghanda upang umatake. Gumawa siya ng isang nag-aapoy na paghiwa. Nakakuha siya 89 na score. Masayang-masaya ang kalbong estudyante. Isa raw ito sa pinakamataas sa buong taon, sambit ng obserba. Ngayon, si Lin Tianhao na ang susunod. Tahimik siyang lumapit sa arena, hawak ang isang staff. Tumabi ang nakaraang kalahok. Naisip niya ang isang simpleng summoning spell mula sa librong binigay ng guro, ngunit hindi pa niya ito nasubukan. Bahala na, sambit niya sa sarili. Binuksan niya ang libro at umaasang gagana ito. Biglang lumitaw ang misteryosong mga simbolo. Sinimulan niya itong bigkasan ng isa-isa. Dahil doon, nagsimulang bumalot sa kanya ang malakas na enerhiya. Nasa gitna siya ng umiikot na hangin, nagpapakita ng kontrol sa kapangyarihan. Nagulat ang guro at ang mga nanunood. Hindi sila makapaniwala sa nasasaksihan. Palakas ng palakas ang liwanag. May nagsabi mula sa crowd. Nag-summon talaga siya, pero, ano yun? Mula sa makapal na ulap ng mahika, isang malaking anino ang unti-unting bumubuo. Pagkatapos ng isang matinding kislap, lumitaw ang isang nilalang. Isang cute na asul na slime. Squeak, ang tunog nito. Nakatingin si Tianhao sa slime na kanyang nasamon, hindi makapaniwala na isang slime lang ang lumabas. Natawa ang mga tao sa paligid. Slime, ang cute naman. Pero useless yan. May ilan pang nagtanong, kaya ba niyan lumaban? Nagpatuloy sa pagtalon-talon ang slime sa tabi niya, masaya at walang kamalay-malay. Si Tianhao, litong-lito, habang pinagmamasdan ang kanyang unang summoned beast. Lumabas sa screen ang impormasyon tungkol sa nilalang. Summoned beast, basic slime. Level, 1, HP, 500. Attack power, siyam. Skills, corrosive slime, speed slime. Equipment, wala. Napakunot noo si Tianhao. 9 attack power. Parang kinamot ko lang sarili ko niyan. Tumunog lang ng cute ang slime, squeak. Pinatigil ng guro ang ingay at tinawag ang lahat na tingnan ang resulta ng pagsusulit. Paglabas sa electronic scoreboard, ang total na puntos ay 9 lang. Napakunot noo ang guro at inulit. 9 points. Tahimik at sabay-sabay na napatingin ang mga tao, may halong gulat at pagkadismaya. Sinubukang pasayahin ng guro si Tianhao. Well, 9 points ay resulta pa rin, sambit niya. Pero patuloy ang mga bulungan at pangungot siya sa paligid. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Tianhao, naging seryoso siya at humarap sa guro. Pwede po bang subukang kumuli? Tanong niya. Sandaling nag-isip ang guro, at may pag-aatubiling tumango. Huminga ng malalim si Tianhao. Panahon na para gamitin ang aking natatanging talento, sabi niya sa kanyang sarili. Inactivate niya ang kanyang SSS level unique skill. Demonic Sacrifice. Magdo-donate ako ng 200 points. Sa gitna ng crowd, may sigaw. Ha! Kahit 100 ulit pa yan, walang mangyayari. Sigaw ni Wang Dong, nang aasar. Biglang bumaba ang HP ng slime mula 1,000 pababa sa 800. Ang katawan nito ay nagsimulang mabago, tila sumasailalim sa matinding pagbabagong demonization. Ang slime ay nabalutan ng pulang ugat at itim na enerhiya. Ang kaloob-looban nito ay unti-unting naging nakakatakot na anyo,
kumikislap sa loob ng impyernong enerhiya. Habang ang mga pulsing lines ay tuluyang sumakop sa slime, natapos ang masakit na ritual. Nagulat ang lahat, hindi sila makapaniwalang ang dating cute na slime, ay isa ng nilalang mula sa kadiliman. Mula sa makapal na usok ng demonic energy, lumitaw ang isang demonic slime. Napatanong si Tianhao kung ito na ba ang demonic form ng slime niya. Lumabas ang bagong impormasyon sa screen. Demonic slime. Level 3. HP 501,200. Attack power 120. Bagong skill, Demon Dance. Gear, wala pa rin. Sa sobrang tuwa, inutusan ni Tianhao ang slime na umatake na. Ngayon ay pawn siya ng kumpiyansa habang pinagmamasdan ang kanyang nilalang. Ang demonic slime ay lumipad sa ere, handa para sa isang malakas na atake. Makikita sa katawan nito ang bagsik at bilis. May iniwang trail ng enerhiya habang mabilis na lumusab papunta sa target. Pagbagsak nito sa gitna, may matinding liwanag na kumislap mula sa impact. Ang scoreboard ay patuloy lang sa pagtaas. Ang enerhiya ng slime ay nagpalabas ng tila electric field, na siyang nagpatigil sa lahat sa paligid. Tahimik ang lahat, nang laki ang mga mata, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Si Tianhao, na natiling nakatayo, hindi rin makapaniwala sa naging resulta. Unti-unting lumiwanag ang scoreboard, hanggang sa lumabas ang numerong 120. I got so much motherfucking